To talk about the outbreak, we have Dr. Rolando Cruz, Chief Epidemiologist, Quezon City Health Department. Sir, welcome po sa News and Views. Thanks for joining us today. Doc? Can you hear us okay? Po sa ating lahat at sa mga nakikinig. Yes, good morning, Doc. Thank you very much for joining us. Regarding the declaration of the outbreak sa Quezon City, ano po yung mga factors na led to this? Do we have an increased number of cases as compared to previous years? Yung latest data po natin from January 1 to February 14, nakapagtala na tayo ng more than 1,007 cases of dengue in Quezon City with 10. So this is more than 200% increase than from previous same period last year. So medyo alarming po to kasi unusually ang dami compared dun sa mga experience natin previous years. Yes. Usually January mababa na yung dengue cases natin. Yes, Doc, yung sa mga cases na report, do we have data kung karamihan dito yung hemorrhagic fever type ng dengue? So, ang less than 1% naman yung ating mga ganyang klase. No? So, yung sa mga 10 namatay, yun po lang yung nagkaroon tayo ng dengue, hemorrhagic type ng dengue po. No? So, ang nangyayari kasi ay hindi agad nakikita ng ating mga doktor at napapagkamalan lang ng ordinary lagnat. So, humahantong dun sa pagdating sa health facility o hospital man yan or dun sa health center natin ay may mga warning signs na dengue. Pero ano po ba yung mga symptoms that we should watch out for to make sure po na yung mga bata ay talagang matitignan po na ay ito ay dengue, no? Kasi yun nga po sinasabi niyo po kanina. May pneumonia outbreak may pneumonia outbreak na pagkakamala nila na kasi yung mga symptoms parang common flu symptoms lang. So, ganito po ma'am, ang message namin ngayon ay pagka ang anak, bata, kahit sino, pero priority natin lalo na sa mga bata, less than 10 years old. Basta nilalagnat ito ng South Brown. So, wag na tayo maghanap pa ng iba pa. Kasi napakahirap i-distinguish ng dengue sa ibang sakit. Kasi masakit ang ulo, nilalagnat una. Sakit ng ulo, tapos may masakit ng mga katawan, So minsan bibigyan lang ng paracetamol ng energy, So bababa yung lagnat, pero the following day, on the third day, hindi na yan kumakain, hindi na yan umiinom, matamlay na, wala nang ganang kumain, tapos sumasakit yung tiyan, minsan nagsusuka. So wag natin paabutin sa ganun. So ang message namin ngayon sa mga kababayan natin dito sa Quezon City ay may lagnat lang, So kailangan natin lang ma-rule out agad yung kung ito ay dengue o hindi. So available naman po ang ating mga dengue test kits sa ating mga health centers. Libre po ito. At nagbukas na po from Saturday to Sunday. Monday to Sunday na po ang bukas namin ito while meron tayong outbreak ng dengue dito sa Quezon City. Doc, saan area po, which specific area po yung may outbreak po tayo sa Quezon City ng dengue? And how is the local government coordinating po with the health authorities to control nga po the spread of dengue? So, ang instruction ay patayin muna yung mga adult mosquitoes doon sa mga areas na mayroong clustering ng dengue. So, ito ay naandun sa malalaki naming barangay. So, Batasan Hills, Hot Spirit, Commonwealth, and then yung Tatalon, tsaka yung Bahay Toro. So, these are the priority barangays na marami. So, merong 76 barangay na nasa outbreak level ngayon. So, ang instruction ay dun sa mga may clusters area,
chemical control man tayo, na tayo agad para mapatay yung adult mosquito para hindi na uli sila makakagat, no? So, yun ang priority ngayon. Tapos, this will be followed out by a massive cleanup drive, search and destroy activities sa community at din sa school. And then, at the same time, kaya po yung na-mention ko kanina, nag-open po kami ng mga health centers, no? Na sa ating mga community, no? May mga 66 health centers po tayo across Quezon City, no? At yung mga tatlo nating LGU hospitals, they are equipped to handle dengue cases, no? May fever express lane po tayo, no? So pagka may lagnat, ikaw na yung una na titignan, ano? Tapos available test kits natin para na merong early detection ang kailangan natin. Hindi naman kailangan ma-hospital yung mga magpa-positive sa dengue. Kailangan lang makita sila, ma-assess ano yung condition nila, may blood workup yan, blood test natin, titignan natin yung ilan ng itsura ng kanilang blood examination, and then i-advise yung magulang kung ano yung gagawin. So closely monitor po namin yung mga pasyente na ganito. So yun po yung message natin sa mga kababayan natin dito sa Quezon City. So Doc, para malinaw lang, clarify natin yung binanggit nyo kanina. Kung dati kasi ang messaging a few years ago, maghintay ng third day, tapos pag persistent ang fever, tsaka magpa-test. Ngayon, possibly as much as possible, since libre ang test, day 1 pa lang, i-check na natin kung dengue o hindi. So, ang importante muna kasi makikita ng doktor, ma-assess. Kasi minsan ang hirap bilangin kung ano yung day 1, no? Baka nagkakamali. Baka minsan yung nanay akala yung day 1 ay yung meron lang lagnat, pero hindi niya alam. Prior to that, nag-day 1 na pala siya. Oo, baka bata kasi mahirap, 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 hindi nagsasabi, no? May additional assessment na gagawin ng doktor, tapos baka may additional symptoms na rin kasi, no? Okay. Then, talagang medyo ang instruction is to be really suspicious, no? Doon sa mga nilalagnat ngayon para hindi naman ibig sabihin yung dengue test. Of course, mas appropriate yung more than 3 days na lagnat, no, para magkasabing. Pero yun na ibig sabihin yun ay hindi na rin siya effective dun sa less than 3 days, no? So meron kasi nagpa-positive din na less than 3 days. So pag nag-negative yan, wala yung ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin nun ay i-monitor natin siya uli, no? Baka probably ulitin uli yung test on the third or the 5th day, no? So ganun po yung gagawin. Basta importante, nasa radar na namin sila na eto bata ang like that, ipapollow up namin ito, babalik mga health center at uutusan silang mag-report ulit sa health center, no, para ma-monitor natin. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. That was Dr. Rolando Cruz, ang Chief Epidemiologist ng Quezon City Health Department. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din po at magandang umaga po ulit. Ayun. So, tulad nung nabanggit niya kasi talaga kanina, tsaka even in our report, climate change din one of the reasons, one of the factors. Dahil kung January, di ba, ngayong January, nakailang ulan na tayo Diba? So I guess yung mga fumigation na ginagawa ng mga barangay health centers na let's say nagsa-start ng June, ngayon January pa lang gagawin na Yeah, masasabi ni Doc, kaya yung protocol nila noon sa third day, it's because doon lang lumalabas sa test. But mas maganda kung first day ng lagnat, pa-test kayo ngayon, tapos sa third day, balik kayo, pa-test kayo ulit. Tapos kung negative pa rin, sa 5th day, magpa-test kayo lang ulit. Tapos kung the doctor will decide kung kailangan ng treatment or further test. Basta yun ang mga critical dates. Oo. So, mosquito repellent, tapos linisin ang paligid. Check even yung mga halaman sa stagnant mga pots water, na natitira yung mga tubig doon. Lagi nila i-check yun kasi pwede rin pamugaran. You may, I checked sa social media yesterday ba yun, if I'm not mistaken. Merong isang city, nakalimutan ko lang kung saan yun. Parang meron silang piso para sa lamok or mosquito program. I heard that sa news kanina. Oo, parang for me naman, baka mamaya dahil sa pagiging creative ng mga Pinoy, mamaya mag-breed na sila
mga manok to. Manok tuloy mosquito. Para ano, Hindi naman siguro. para makakuha sila ng pera. Paano ka mag-breed? Huwag naman ganun. Dapat ang contest na lang gawin, kung gusto nila ng mga ganyang program, dapat yung palinisan ng area, ganun na lang. Instead of yung maghuli ka ng lamok, tapos ibigay mo Wait, sa, I think sa naman, LGU. I think naman kasi that the number of mosquitoes is a representation of how, kung gaano ka effectively clean ang area mo. Kasi kung malinis ang area mo, that's what I they will said. die on their own. Oo, that's what I said. I don't think naman they will breed mosquito. Hindi, I'm saying kasi ang premyo nung Alam yung ko, per LGU na yun mosquito. per mosquito, baka mamaya mag-breed na sila. So ngayon, dapat ang gawin nila, instead of that, palinisan ng area. I think that's what they will do. Pero ang mangyayari kasi, pag malinis ang area mo, ang natural instinct ng mosquito, they drop dead. Oo. Kasi they need water to breed. So kung walang Exactly. water to breed, they just drop dead. So kung patay na, kukolektahin. Pero hindi ko makita, kunyari May hindi, kung may piggery ka, may male at female ka, alam mong may output na anak. Pero paano ka magbe-breed? O ikaw, babae kang mosquito, anuhin ko, Hindi, breed kasi natin. yung magbibigay daw sila ng mosquito. Pero anyway, basta gusto ko, sana, yung palinisan sila na lang ng area. Yun na lang. Mosquito breeder. Baka gusto niya bumili.